Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Magandang araw bayang karerista, welcome back dito sa Karera sa Pinas para sa ating karera tips at analysis para sa araw ng linggo, March 1, 2026, first day of the month. Dito pa rin sa karera ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Magsisimula ang karera ng alas 2 ng hapon, meron tayong 8 karera at meron tayong 4 na trophy races ngayong linggo. Aside sa race number 2 na paglalabanan sa 1650, lahat ng karera natin ay may distansyang 1400 meters. Meron tayong isang set ng winner take all, dalawang set ng pick 6, isang set ng pick 5, isang set ng pick 4, at syempre yung iba pa nating exotics. Tingin ko maganda ang karera ngayong araw ng linggo. May mga patok sa KT, may mga lutang, pero yung ibang karera napakagulo. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin bayang karerista. Race number 1, start ng ating first set ng pick 6, races 1 to 6. Ito yung una sa 4 nating trophy races, isang Club Don Juan de Manila 25th founding anniversary special race, 3-year-old open to local imported. Meron tayong 6 na kalahok. Dito single ko na agad yung numero 6 na si Otto Cruz, gagabayan ni Patty Dilema. Ito last February 22 sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 25 seconds sa 1400 meters kung saan nanalo siya. Ito undefeated na kabayo, puro impresibo yung mga panalo nito. Saka talunan niya na lahat to . Tingin ko mas sinahanda to sa mas malalaki pang karera, kaya race 1 tingin ko 1 point agad ulit. Numero 6 Otto Cruz. Good luck ba ang karerista? Race number 2, start ng ating winner take all, races 2 to 8. Ito, napakagandang karera, puro dekalibre. Ito yung pangalawa nating trophy race, 2026 Pilracom 4-year-old and above imported local challenge 2, group 3. Ang first choice ko dito, yung sasakyan ulit ni Patty Dilema na numero 1 Lucency. Last run niya, last February 1, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 39.2 seconds sa same distance, 1650, kung saan nasegundo siya kay Tough Customer. Ito maganda na ulit yung pinerform nung nakaraan, nung binalik kay Patty. Hindi na pinauna sila reverse merger at anytime anywhere nun . Dumating pang segundo. Sadyang malakas lang yung remate ni Tough Customer. Pero siya yung may best time dito. Tingin ko kung baka ganun ulit yung strategy at wala ulit paunahin si Patty, tingin ko baka ngayon manalo na to. Maganda pa yung numero 1, di mahihirapan kumuha ng unahan. Kaya yan ang first choice ko. Ang second choice ko naman dito, yung numero 9 si Street Swag, gagabayan ni Jomer S. Torque. Ito last run niya, last February 15, dito rin sa PJC. Nagtalayan ng 1 minute 24.8 seconds sa 1400 meters kung saan nanalo siya over Del Campo, pero tumakbo rin yan dun sa karera nila Lucency last February 1 kung saan pumangpito siya. Ito galing sa panalo, dikit lang nagkatalo, pero ngayon mahaba yung distansya, maraming matulin. Tingin ko isa to sa mga pwedeng magparemate at makinabang kung may magbabakbakan sa unahan. Cambio Jinete, ngayon Jomer Estorque, nasa labas yung numero. Tingin ko angkop sa kanya yung distansya, dehado pa to, baka makachamba itong isang alaga ni Boss Dante Salazar, kaya yan ang second choice ko. Yung reverse merger parang hirap pag hindi nauna tingin ko maraming mabilis dito, kaya hindi ko siya kinuha, pero malay natin, di ba? Siya mauna ngayon, pero hindi ko siya kursonada sa karerang to. Kayo pa rin ang masusunod. Good luck ba ang karerista? Race number 3, start ng ating second set ng pick 6, races 3 to 8. Isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split. Meron tayong 7 kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 2 na si Bid for Fame, gagabayan ni AP Navarroza. Ito, last run niya, last December 24, dito sa PJC. Nagtalayan ng 1 minute 25 seconds sa 1400 meters. Pero may best time yan na 1 minute 23.4 seconds sa 1400 na ginawa niya last November 15. Ito galing sa panalo to prior sa kanyang bakasyon na 2 months. Tinalo niya si Callens. Tingin ko kaya pa din niya manalo . Mabigat lang yung timbang, 58 kilograms, pero tingin ko kayang-kaya niya magdala ng marcha dito. Gamay ni Tanya Navarroza to . Saka tingin ko extra double to nung Otto Cruz kung sakasakali, kaya tingin ko malaki ang panalo nito dito, kaya yan ang first choice ko.
Ang second choice ko naman dito, yung numero 7 si Pasayenyo, kagabayan ni R.A. Base. Ito, last February 11, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 11.8 seconds sa 1200 meters, kung saan pumanglima siya sa karera nila Iridescent at Boss Ako Naman. Tingin ko baka nabigla lang to nung nakaraan mabigat agad yung nilabanan. Tingin ko kung ngayon, kung may babanat kay Bid for Fame sa unahan, deremate ang makikinabang at ito ang kursonada ko. RA Base pa ang sakay, bleed na bleed to lately, napakahusay magdala. Nasa labas yung numero, tingin ko pwedeng-pwede to, baka nakapag-adjust na to. Baka magandang ikilos, yan ang second choice ko, deado pa. Good luck bayang karerista. Race number 4, start ng ating pick 5, races 4 to 8. Ito yung pangatlo nating trophy race. Club Don 1 Anniversary Race, Pillarcom Rating Base Handicapping System Class 4, 42 to 56 split. Meron tayong 6 na kalahok. Dito, sisingling ko ulit, another Patty Dilemma mount, numero 1 si Paris with Bronze. Ito, last run niya, last February 14, dito rin sa PJC, nanalo yan. Nagtalayan ng 1 minute 24.8 seconds sa 1400 meters, kung saan tinalo niya si High Dollar. Ito, ang posibo yung pinakita nung nakaraan Maganda yung ginawang prueba. May mga matutulin dito sa unahan. Tingin ko, discarding striking distance lang to si Patty Dilemma ulit, katulad ng nakaraan. Mas gumaan yung laban sa palagay ko Kung ganun pa rin ang kondisyon niya, tingin ko hindi tatalunin tong numero 1 si Paris with Bronze. Kaya single ko na yan, numero 1. Good luck bayang karerista. Race number 5, start ng ating pick 4, races 5 to 8. Ito yung huling trophy race natin sa araw ng linggo. Ito yung Club Don 1 de Manila 25th Founding Anniversary Special Race. 5-year-old and above, all Australian bred. Itong mga kabayong to. Ang first choice ko dito, yung couple entries 1 Madam Mayhem and 1A User. Unahin natin si Madam Mayhem. Gagabayan ni John Alvin Guse. Ito, last run niya, last February 7 sa Metro Turf. Nagtalayan ng 1 minute 26.4 seconds kung saan nanalo siya. Tinalo niya sila Calculus at Red Queen. May best time yan sa PJC na ginawa niya last November 30 na 1 minute 24.2 seconds sa 1400 kung saan na-tersera siya kay Ellie Star at Quencio. Ito ang ganda ng panalong nakaraan sa kabila. Baka magkaroon ng hagaran sa unahan. Isa to sa makikinabang. Binigay na kay John Alvin Guse. Noon pa lang tingin ko bagay na bagay sa kanya to Baka makaremate ito ng maganda pag nag-ubusan yung mga nasa unahan. Yung 1A naman na si User, kagabayan ni JB Hernandez last February 14 dito rin sa PJC. Nagtalayan ng 1 minute 24.2 seconds kung saan pumang-apat siya kila reverse merger. Ito, ang lakas ng laban na ito nung nakaraan pero pang-apat dumating. Ngayon, balik JB Hernandez ang renda. Mas gamay niya to At mas malaki panalo ngayon. Tingin ko pwedeng ito ang sumunod lang sa mga nasa unahan. PJC based din tong kabayan na to. Tingin ko isa sa magiging factor yon. Itong couple entry na 1N1A, tingin ko parehas malaki ang panalo. Magandang game plan lang. Parehas pwedeng makaraos. Yan ang first choice ko. Ang second choice ko naman dito, yung numero 9 si Manila de Bay, gagabayan ni Mark Alvarez. Ito last February 8 sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 42 seconds sa 1600 meters, kung saan tumersera siya sa karera nila Ready to Race Etol at Miss Ocala. Ito, batak to sa malalaking karera Tingin ko isa to sa mga nasa unahan, sila ni Shiver Me Pink. Pero mas experienced to Balik kay Mark ang renda, mas maganda pine-perform nito pag si Mark Alvarez ang hinete. Ang problema lang baka manibago kasi first time tatakbo to dito sa PJC. Pero tingin ko malak pa rin ang panalo kaya yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 6, last daily double plus 1, isang Pillarcom Rating Base Handicapping System Class 4, 42 to 56 split. Meron tayong 7 kalahok. Ang first choice ko dito yung numero 5 si Wolf 359, kagabayan ni Jomer Estorque. Ito last January 30 dito sa PJC, nag-barrier yan sa 1200 meters. Nagtalayan ng 1 minute 16 seconds, pero bago yan, last November 16, nagtalayan ng 1 minute 25.4 seconds sa 1400 kung saan nasigundo siya kay Catral. Ito na bakasyon pero bago magbakasyon yan, ang ganda ng tinakbo niyan na segundo kay Catral. Ngayon iba nang may-ari, na-acquire na pala to ni Sir Ivan Cruz. Mabibigat ang nakakalaban nito bago to na bakasyon. Yung barrier run niya hindi maganda Di natin alam kung buo na to pero tingin ko kung buo to mababa to sa laban. Kung meron na to tingin ko kayang-kaya nito makaremate kasi ilang kabayo lang sila dito kaya yan ang first choice ko.
Ang second choice ko dito, yung numero 7 si Dreams of the World, gagabayan ni Pabs Cabalejo. Lasaran niya last February 7 sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 28.4 seconds sa 1400 meters, kung saan pumang-apat siya sa karera nila Easyway at Batang Kangkalu. May best time yan sa PJC sa 1400 na 1 minute 27 seconds. Dito parang puro dirimate yung mga tatakbo dito sa karerang to. Tingin ko sila lang ni Danisan yung may bilis. Mabibigat din yung mga nakalaban nito nung nakaraan eh. Pwedeng ito ang mauna. Kayang tumapos nito. Isa pa, parang madaming entry si Boss Ino Riot eh. If ever, ito, parating na to. Sa dami ng alaga niya na may panalo ngayong araw ng linggo, tingin ko ito magpapadeado dito. Kaya yan ang second choice ko. Good luck, bayang karerista. Race number 7 na tayo, last daily double, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split. Meron tayong 7 kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 7, si Elizabeth Joy, gagabayan ni JC De La Cruz. Ito last January 25 sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 29.6 seconds, kung saan pumangsyam siya sa karera nila Hakim at Concrete Solution. Pero may panalo yan dito sa PJC last December 12 sa 1300 meters, nagtalayan ng 1 minute 17 seconds, kung saan tinalo niya si Hakim at Senyor Ibarra. Ito, binalik na ang renda kay Tanggol. Tingin ko, siya lang hinihintay nito eh. Last run nito sa PJC, ang ganda ng panalo, saka mabibigat din yung tinalo. Pwedeng umulit. Kung magbabakbakan yung Freedom Lover at Amor Mi Amor, malamang siya makikinabang. Kaya yan ang first choice ko. Ang second choice ko naman dito, yung numero 2 na si Freedom Lover, gagabayan ni John Alvin Guse. Ito, last January 14, dito sa PJC, nag-barrier yan. Nagtalayan ng 1 minute 13.6 seconds sa 1200 meters. Pero may best time yan sa 1400 meters na 1 minute 26.6 seconds, kung saan tinalo niya si Speed Dancer. Ito, nagpahinga ng 2 months, mainam yung barrier. Naipanalo na din ni Alvin to eh. Mabibigat din yung tinalo nito. Tingin ko siyang may bilis dito. Kung di siya babanata ni Amor Mi Amor sa unahan, tingin ko pwedeng tumapos to. Kaya siya ang second choice ko. Nakukulangan pa kasi ako kay Amor Mi Amor, kaya di ko kinuha dito. Pero malay natin. Alam naman natin, sang pindot lang yan, paglabas yan. Pero dito, di ko siya kursonada. Kayo pa din ang masusunod. Good luck, bayang karerista. Race number 8, last race for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split. Meron tayong siyam na kalahok. Ang kursonada ko dito, yung mga alaga ni Boss Donnie Sordan. First choice ko, yung numero 3 na si N. Fuego. Gagabay ni Charles Reyes, last February 15, dito rin sa PJC. Nagtalayan ng 1 minute 28.6 seconds, 1400 meters, kung saan pumangatlo siya sa karera nila Super Majority at Amaranth. Tingin ko ito sinubukan na to nung nakaraan eh. Nakikipagsabayan to kila Super Majority. Sadyang mabigat pa yung laban niya dun talaga. Dito pwede na siya makaisa dito. Pwedeng isunod lang to ni Charles. Palagay ko malaki na panalo. Ang second choice ko naman dito, yung isa pang alaga ni Boss Donnie Sordan na numero 8 si Watch Bell. Gagabayan naman ni JB Hernandez. Ito, last run niya, last February 13, dito rin sa PJC. Nagtalayan ng 1 minute 15.4 seconds sa 1200 meters. Kila Karing Melody at Lucky Fortune, pumanglima siya doon. Ito, siya ang tingin kong pwede magdala ng bandera dito. Wala akong nakikitang ibang matulin. Improving na yung mga preba nito pagkagaling niya sa bakasyon. Parang maganda tong grupo na lalabanan niya ngayon. Tingin ko baka makasungkit na ulit ng panalo. Gamay na gamay to ni JB Hernandez. Pwedeng ma-rate niya to ng maganda. Makakaalagwa to. Kaya yan ang second choice ko. Yung dalawang sa East, patok sa KD, pero hindi ko sila feel ngayon lalo si Margo. Pero di natin alam pag nilaban yan, di ba? Alam nyo na. Pero kayo pa din na masusunod. Pero dito hindi ko sila kursonada. Good luck, bayang karerista. At yan ang ating tips at analysis ngayong araw ng linggo, March 1, 2026. Dito pa rin sa karerahan ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursonada lang. Pagdating sa tayaan, kayo pa rin ang masusunod. Maraming salamat sa patuloy ng pagsuporta dito sa ating channel sa Karera sa Pinas. Kung may mga gusto kayong ipa-shoutout, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section. Makatulong sana ang ating mga giya ngayong araw ng linggo. Magsitama sana tayong lahat at good luck, bayang karerista.